lokal, aming kakausapin malaman ang kanilang kaalaman patungkol sa bawat kultura ng kanilang kinalakihan. Maging samahan at tubayan ang kultura ng dalawang bayan. Taong 1787, unang naitala ang pangalan ng pamayanang Santa Elena. Kapalit sa lumang ngalan nitong Marulaw, siya ang kilalang ninang ng Hagonoy na nagbibigay ng napakaraming himala. Siya si Imperatriz Apo Elena. Nakaapekto yung kultura ni Santa Elena sa pamamagitan ng deboto, yung pagdideboto sa kanya. Kasi marami siyang himalang nagawa, kanya yun ang epekto, yung iba dito dumadayo para yung humihiling na magkaanak. Kumbaga napapatunayan nilang nabibigyan sila ng anak. Tapos marami pang gumagaling na mga may sakit, kanya bumabalik sila dito para magpasalamat kay Santa Elena. At iyon ang nakakaapekto sa debosyon kay Santa Elena, kaya dumadami yung mananampalataya at dinadayo ang kapistahan ni Santa Elena tuwing August 18 and May 4. Marami siyang inaanak na yung nagpapaanak sa kanya ng mga, halimbawa, binyag. Siya ang kinukuhang ninang, kanya napakarami niyang inaanak na ni Santa Elena. Kanya, sa kanya ninang. Isa pang kultura ng musbong sa Santa Elena ay ang kanilang pinagmamalaking sukang tuba. Dinarayo ng iba't ibang barangay ang suka na gawa ng mga taga Santa Elena dahil sa aking sarap at asim nito. Gaano na po kayo katagal po nagbebenta ng suka? Siguro mga 10 taon. Kasi may alaga akong bata nun Tinesting ko lang kasi yan. Yung magtutuba kasi, yung pinukahanan ko ng tuba sa ngayon, sabi ng babae, maglagay ka ng sukar, yan, mabibili. Nagkataon naman na yun niya, may bumili. Nagtuloy-tuloy na. Naglagay na ako, nagpagawa na ako ng lalagyan tuloy. Magkano po ba yun? Ang mahal na nga ngayon ang tuba ngayon, 500 na sa container. Paano po yung proseso po ng pagpapaasim po ninyo? Ayun niya, bibili lang ako tuba, magpapa-deliver ako, tapos lalagay ko dyan sa tapayan. Meron ako kasing mga tapayan na malalaki, lalagay ko ron. Pag nalagay na doon yun, bibilang ka lang ng 2 linggo. Pero ang pinakamaganda, 3 linggo. Para po talaga. Para maasim. Kaya nga pag may bumibili riyan, puro hubay ang suka mo. Sabi ko, ako hindi ko pinupuri yung tinda ko. Sinisiguro ko sa inyong puro kasi tuba binibili ko at ako na nagpapaasim. Malaking tulong na po sa inyo yung buhay po ganyan. Pambili na ng mga maintenance nakukuha naman diyan. Maray na nagtitinda riyan ang suka kahit doon sa gawin yung simbahan na yan. Saan po nakakaabot po yung suka po ninyo? Dito lang po ba sa Santa Elena or parang dinadayo pa po kayo? Hindi dayo, nadadaan lang. Halimbawa, taga Santo Rosario, may gawing Santa Cruz, nadadaan sila, bumibili sila. Ngayon, pagka yung nagustuhan nila, bumabalik. Alam niyo po ba kung kailan po nag-start po magbenta yung mga tao po ng suka dito? Mga na yan, matagal ng panahon na yan. Pagka sa salin-salin na lang. Mga ninuno pa namin ganyan na, mga nagsisipag. Na suka. Sa bawat barangay ng Hagonoy ay may pinagmamalaking palaisdaan. Isang San Pablo sa maraming hekta-hektarya ng palaisdaan na kanilang ginagamit sa panghanap buhay. Gaano po nakatulong sa inyo yung pagbabantay po sa palaisdaan? Nakakatulong sa pamilya. Nakabantay ako, may sustento. Tapos may taunan, kung pag-uusap namin ng amo ko, taunan. Kung sa loob ng isang taon, 20, yan ang nakukuha namin. Sa tingin niyo po ba, naging kasama na po sa kultura ng Bulacan ang palaisdaan or pagiging mangingisda po ng mga tao? Ay, sa palagay, kasama na nga. Kasi dito nandito ako buhayan sa atin, di ba? Ano po yung mga binabantayan po ninyo? Yung nalagaan namin, sugpo, limango, bangos. Hanggang saan na po sila nakakarating? Yung mga binibenta? Yung parting Maynila, nakakapag yung Paranaque, nakapagdadala na rin ng limango dun, saka sugpo. Meron na akong 20 taon doon sa amo ko, na nakabantay. Matagal na po kayo. Ilang taon na po? 20 taon na.
bata pa lang po kayo, saan po kayo mag-ano dito? Nung bumantay ako, bata pa ako noon. Kaya 20 taon ako sa boss kong habang panahon kami magkasama pa hanggang ngayon na siya ang amo ko. At malaki po pala yung impluensya ng pangingisda po sa buhay po ninyo. Ito kasi dyan na nga kumukuha ng ikabubuhay ng pamilya ko. Anak ko, mga nagsisipag naman, binhi. Yung fingerlin, yung maliliit na bangos, dinideliver naman din ng Batangas. O galing dito sa Sagunoy.